So yun mga kalokal, another day, another kalikot, another conversion, another pyesa. Meron tayong ano dito, bagong pyesa para kay Snipey. So, alam niyo naman kung ano yung nangyari kay Snipey. So, nasemplang tayo, ayan. So nasemplang ako, high side yung nangyari, tinapon ako ng motor, and then ayun, ito yung natanggap nating kapalit ng high side. Ang nangyari kasi sa motor ko guys, nasira yung kanyang shock. So normally, ganoon naman talaga pag sa racetrack, merong masisira. Yung inner tube nung shock natin, front suspension, tumabingi. Hindi ko pa alam kung pati yung T-post natin is nadali. So, ngayon kasi, ang gagawin ko naman, papalitan ko ng front suspension natin at para magamit na rin natin tong motor kasi matagal na nakatambak to guys, kita nyo naman dumi. Yung bago nating kaha, puro gas-gas na rin, di ba? Papalitan natin to ng front suspension. Ang ipapalit natin dito guys is pang Aerox. So hindi ko alam kung may gumawa na nito. Kung natatandaan nyo guys, nabalag ko na to front suspension ng TRC na inverted. Tapos sinelpa ko sa Sniper. Hindi ko alam kung napanood nyo na yun, pero nagawa natin yung dati. So ito yung laman ng package ng inverted. So ito yung pang Aerox guys. Inverted siya. Yan, kung makikita nyo, sa stock T-post, pasok siya, no? Explain ko lang din kung ano yung meron dito or specs netong front suspension na inverted from TRC Racing. So meron tayong compression adjustment and rebound adjustment. At hindi lang yun, may preload din. Ayan. Yung ating suspension na nakalagay dito, yung race outer tube, tapos yung inner tube natin, TRC din yan. So galing siya sa Lighten. So ito kasi guys, pang Aerox. Pero papasok siya sa Sniper kasi yung inner tube ng Sniper at Aerox, isang size lang. Papasok siya sa sa stock T-post ng ating Sniper. So bali, ang gagawin natin ngayon is conversion. Ayun naman yung pinakagusto ko guys eh. Sawan-sawa na ako sa plug and play. Gusto ko lagi may convert. So ngayon, ko-convert natin tong inverted front suspension ng Aerox sa Sniper. Kadalasan kasi pag mga ganito lang, yung hindi na-adjust, binabaklas pa nila yung front suspension para tunuhin yung play ng suspension. Hindi na kailangan gawin yun dito sa inverted front siya kasi lahat, magagawa nyo na yung lahat ng adjustment dito lang sa compression and rebound. Magkakaroon kami ng track day ng Gasball Boys. So gagamitin ko tong Sniper. So ito yung kakabit natin pang Aerox. Yung caliper natin, magpapalit din tayo. So, yung caliper ko kasi dito sa Sniper, naka 4-pot ako, no? Ayan, kung makikita nyo, 4-pot yan, guys. 4 piston na brake caliper, tapos naka quick release. Tatanggalin natin itong 4-pot, gagamitin natin is 2 piston caliper ito. Ayan. Color black. So, tinerno ko siya sa sa suspension natin. Yung bracket niya, guys, so ito yung bracket ng 2-pot caliper. Pero pang Aerox to, guys, hindi pang Sniper. Kasi yung front suspension natin, pang Aerox na to. Kaya dapat yung bracket natin pang Aerox na rin. And then yung disc, 245 na 5 holes na disc. Yung mugs ko pala, naka TRC disc na rin pala. Ito kasi 5 holes pang ganitong mugs. So, pwede rin siya sa stock yung ganito 5 holes. So, ikakabit ko to dito. Kasi yung gamit ko dito is Sokoyo. So, papalitan natin to ng 5 holes. Tatanggalin ko muna tong mugs na to eh. Ang ipapalit natin, guys, is yung, wait lang. So, ito yung papalit natin, guys. Itong mugs na to, na Spectre or Spectre ng TRC Racing. Ito yung ipapalit natin ngayon kasi nga, kailangan ko na magpalit ng gulong. Ito yung kailangan ko para sa racetrack, race tire from Zineos, Victuro. Marami nagtatanong kung anong size ng gulong ko, guys, na ginagamit sa mugs natin. So, yung mugs natin, 1.6 yung harap and then 1.8 yung likod. Yung size naman ng gulong, 90-80 sa harap, 180 sa likod. So, yun yung ginagamit ko, guys, kasi marami nagtatanong kung anong size ng mugs tsaka gulong. So ayan, ito na yung disc natin, guys, 4 holes. 4 holes from TRC din yan, CNC. And floating disc, ayun yung gagamitin natin ngayon. Salpakan na, guys, let's go! Dito natin malalaman kung buo pa yung ehe natin. Kasi yung suspension natin tabingi na. Bali yung gulong natin nakadikit na siya sa outer tube. Buo pa nga yung ehe. Front suspension lang talaga yung tabingi. So kailangan rin natin to, guys, kasi tatanggalin natin tong gulong, baka lumundo. Ito yung sinasabi ko, guys, na kailangan natin yung bend-bend na tools. Kasi ito, babarilin na lang natin yan. Tapos tanggal na. Tanggal. Sakit ng kamay ko, guys. So ito rin yung isa sana gustuhan ko, guys, no? Yung quick release. As in legit na quick release. Wait lang, sakit. So yan, ito yung kagandahan ng quick release, no? Walang tagas-tagas. Kumbaga, pwede mong alisin yung caliper mo. Matatanggal mo ng mabilisan yung caliper. Ay shit, malaglag. Quick release. Quick release talaga. So, pag tinanggal nyo yung caliper, guys, di ba naka-quick release kayo na fittings? Pag tinanggal nyo yung caliper, hindi nyo na kailangan ulit mag-bleed. Isasalpak nyo lang ulit yung quick release natin. Tapos walang magbabago sa preno, ganun pa rin. So, ito, bunutin na natin yung suspension. Dito na malalaman kung sira ba o hindi. Hindi talaga tayo matigil, no? Tabingi nga. So yung brake hose natin, guys, TRC din pala yan. Ayan, guys, makikita nyo, tabingi yung yung tube natin. Feeling ko safe yung ating T-post.
Try natin salpak yung ano ngayon, inverted. So yung outer tube natin na race suspension, ito, buo pa rin siya guys. Ang nadali lang talaga is yung inner tube. Hindi naman bumalaktot yung race suspension natin kasi ano to eh, pang heavy duty to eh. Kumbaga, yung durability ba nung outer tube, matibay. Yan, kagaya nung sinasabi ko matibay, yung tumabingi lang is yung inner tube natin. Ayan, sobrang lakas ng impact nung semplang natin. So test fit natin tong ating inverted front shock. Test fit guys Pasok siya, pasok. Stock size ng tube na Aerox. So, pasok siya sa sniper. Ayan. Sukat na sukat. Kahit bitawan ko yan. Sakto yung front suspension ng Aerox sa sniper. Tabingi out, inverted in. Shoutout Safe Moto. Kakabit ko nga sa ano to eh. Ito, buo po. Yung isa lang talaga ito mabingi. Pantay ba? Oo nga, no? Kailangan ng mags. Para sigurado tayong hindi tabingi, salpak natin yung mags. Yung mags ng TRC, Spectre. Makita lang natin na mag-free wheel. Masaya na ako. Medyo nahihirapan pa nga ako guys magkalikot-kalikot ng ganito dahil nga sa kalagayan ng kamay ko. Hey! Pasok guys. So yung problema lang talaga, yung kanan natin na front shock, tabingi yung kanyang inner tube. So ito lang yung nadali. So kung makikita nyo naman, pantay siya. Yung ulo, pantay na rin, nakagitna na siya. Center din yung headlight. So doon tayo nag-base kung sira ba yung T-post natin. Ito yung pre-wheel ayaw tumigil. Sa manubela, pantay naman. Ang tagal ng pre-wheel So next convert natin, kailangan natin si Kuya Clody. Or kung kaya natin, tayo na din titira. Kakabit muna natin yung mga bracket ng suspension. Yung bracket ng inverted, kailangan nakaganyan yan. ABS ready na rin siya. Ayan salpakan ng ABS. Aerox kasi 'di ba ABS yung iba. So meron na siya salpakan dito. Sarap kasi talaga gumawa ng motor, guys. Lalo na pag sarili mong motor. Marami kang natututunan. So okay na rin yung ikaw yung nakakasira ng motor mo kaysa ibang mekaniko o ibang tao. Kasi ikaw lang makaka-solve nung problema mo sa motor eh. Itong bracket natin tatabasan pa kasi hindi siya naglalak. Tatabasan muna natin ng konti lang din yung bracket ng mismong inverted. 4-pot radial muna yung ilalagay natin. 4 piston na caliper. Kasi yung 2-pot natin, kailangan pa natin patabasan. Ito yung bracket nung sa Aerox. Plug and play lang to dito sa inverted. Bali, gagayahin lang natin yung tabas na ginawa dito. So, ako na rin yung magtatabas. Guguhitan lang natin ng Gagayahin lang natin yung itsura ng pagkakatabas. Tapos tatabasan na natin. So yun guys, nakabit na natin yung yung inverted front shock na pang Aerox. Kinonvert natin sa sniper. So napakadali lang ng conversion nito guys. Yung spacer niya sa stock spacer na sniper sa ehe, yung parang bushing, kinabit ko pa rin siya guys. Bale, dalawa yung nakasalpak. Ang ginawa ko lang sa bandang left, dito sa left side sa may caliper banda, naglagay lang ako ng dalawang washer na maliit. And then pumantay na yung gulong sa gitna. Nag-center na siya. Hindi na siya kagaya nung dati na paleng tabingi. So ngayon okay na yung pagkakalagay natin washer. Okay na yung gulong niya, nasa center na siya. Ayan ganda. So ngayon, i-adjust na lang natin yung kanyang play. Nakabit ko na rin pala yung guys, yung caliper. Ayan. Yung kinabit natin is yung 4-pot pa rin. Yung 4-pot piston na caliper, yung pa rin yung kinabit natin kasi yung 2-pot natin na caliper, hindi ko pa siya makakabit ngayon dahil machine shop ko pa yung kanyang bracket kasi medyo malaki-laki yung babawasan. Pero kung kaya ko naman dito ko na lang gagawin. Ako na magtotorno mismo. Advisable kasi sa race is 2-pot mas okay. Yung iba nga, stock lang yung likod. Pero yung sa akin, itutupat ko. Okay naman na siguro yun. Pero talaga yung iba, ginagamit, stock lang na caliper pag sa race. May kasama pala tong tool adjuster para dito sa inverted front shock. So, bali, i-adjust lang natin yung rebound and compression. Siyempre, kung ano yung set mo dito sa kabila, ganun din sa kabila para balance yung play. Kanya nahihirapan ako ibaba. Okay, let's go. Kaya natin sa labas.